sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa isang barangay, dito po sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong iba-vlog na isang property. Siya naman po ay 8.8 hectares. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa aking tayong to ay nasa 10 kilometers po ang layo niya. Then yung pong 8.8 ay may nakapropose din po siya na barangay road. Ano po, yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung barangay road na nagko-connect mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa Tayokong ito. Then yung pong 8.8 hectares ay lalakarin ko lang po sa ngayon dahil medyo po maputik. Pero po pag tag-init, pasok po yung motor. Pero ngayon po ay medyo po nung mga nakaraan ay umulan dito sa amin kaya medyo po maputik yung kalsada. Nasudsud na rin naman po siya, nga lang hindi nga po siya na-develop, hindi nga po siya na-semento nung mga nakaraan. Kaya po ito ay sudsud lang, then yun nga po, nasira po ng gawa po ng mga paragos ng kalabaw kasi ito po ay dinadaanan ng mga paragos ng kalabaw. Ano po? Okay po, tara po at lalakarin po natin ang papunta sa 8.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, samahan niyo po ako maglakad ha. Let's go! Okay, tara na! Mauna na kayo. Okay, kailangan po nating magsaklob sa ulo at masyado pong mainit. Ayan po siya. Ayan, talaga pong hindi makakapasok ang motor dahil ayan, maputik po talaga. Ayan, kita naman po ninyo na sinudsud na po yung kalsadang to. Kaya pagka po tag-init, pasok po ang sasakyan dito. Ayan, kita naman po ninyo may mga ano po ng gulong ng sasakyan. Sa ngayon po, sacrifice po muna tayong maglakad kasi umulan. Pakiminutuhan mo nga kung ilang minuto. Dito po kasi sa Tagkawayan, kada property po talaga ay merong mga naka-propose na kalsada. Yun po ang kagandahan dito. Kahit po yung area mo ay nasa inner lot, meron po siyang propose na kalsada. Okay guys, yung pong property ay tatawid po ng ilog. Ano po, ito po yung ilog dito sa barangay na to. Ito po yung pinakamalaking ilog na dinarayo, pinaliliguan ng mga taga rito sa Kasispalan. Tatawid pa po dyan ng property papunta po doon. Yung pininilalakaran po na yun ng aking mga kasama. Pero yan po ay talagang barangay road po ito na patawid doon sa kabilang side na yan kasi lusutan po yan ng mga ng ibang barangay. Ano po? Okay po, tara po. Okay guys, nandito na po ako sa property. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung barangay road na nakapropose. Ano po? Then nilakad ko po mula po doon sa develop na barangay road na daan na talaga po ng maraming tao. At hanggang dito po sa property ay nilakad ko po siya ng 11 minutes. Ano po? Then yun po, pinakita ko po sa inyo kanina yung tinawiran ko na ilog. Yun po yung malaking ilog ng barangay na to. Then yun naman po ay sabi ko nga po sa inyo ay lahat po ng property dito sa Kasispalan or sa Tagkawayan, Quezon ay meron po talaga silang mga nakapropose na barangay road. Yun po ay nasa mapa na po talaga nila na lahat po yan ay may kalsada. Ano po? Okay po, tara po at papasukin po natin yung 8.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ayan po ha. Ito pong side lang na to. Ito pong side na to, yan po yung 8.8. Dito po sa bungad pa lang, ayan, makikita na po natin na talaga po siya ay wala po siyang masyadong tanim. Ano po? Then,
ito pong isang ito. Lansones po itong isang punong ito. Itong nandito po sa gilid. Then yan po, ito naman po yung Barangay Road. Inaanggilidan po siya ng Barangay Road. Ano po? Okay, tara! Halos po lahat ay kahoy gubat na sa side na to. Pero siya po ay pantayin dyan. Dyan sa loob na yan. Hahanap lang po tayo ng pwedeng mapasukan para makita po natin yung loob. Teka po, dito muna tayo sa side na to. Ayan. May mga nakatira po dito sa lugar na to kasi ayan, may mga manok po siyang alaga. Oh. Ayan, napakarami po niyang batino. Then halos lahat po ay kahoy gubat na. Then ayan po, pantayin po dito sa part na to. Yan. Ayan. Talaga po masasabi ko wala na po siyang halos nyog. Ayan, mga batino na lang po. Ayan, may nakita na po akong fruit bearings. Ayan, santol. At saka yung kanina nga po na isang puno ng lansones. Then eto, batino. Okay. Talagang halos wala ng tanim, kuya. Oo. Ito po, ayan, mayroon po ditong Indian mango sa side na to. Ayan po, halos po wala na po talagang tanim yung area. Ano po, ayan, makikita naman po natin. Ayan, pero pag yan napalinis, pantayin po yung lugar na yan. Ayan po, may isa po akong nakita doon na Nara tree sa side na yon. Then, ang nyug po niya, ayan, maliliit pa lang po na bagong tanim. Pero, dito po sa side na to, talagang wala na po akong nakikitang nyug, ano po, na nakatayo. Pero, flat na flat po yung property. Linis lang po ang kailangan talaga nito. Then, i-improve na lang po ninyo yung area. Go, tara. Ganda, pantayin. Wala lang talaga siyang tanim. Pero pantayin siya, oh. Pantayan, ang ganda niyan, pantayan. Pantayan yun. Hanggang dito lang yun eh. Dito lang. Mga ilang meters lang yung frontation sa Barangay Road. Ano po yan? Mula ko sa kanto na, yung gabi sa kanto doon, may Barangay Road yan dito. May isa pang Barangay Road yan talaga. Ibig sabihin, nag-corner lot. Corner lot, corner lot. Corner lot dito sa property. Ganyan po sa property. Corner lot yan. Kalsada pa rin yan. Kalsada pa rin kasi yan eh. Ito po. Ito yung property. Oo. Ito po yung road. Oo. Naiskwalahan. Naiskwalahan ang property. Ang ganda niya. Okay ka ta? Ayan po, talagang masasabi ko po sa kanya na wala na po siyang tanim. Try ko. Ayan, kapapaputol pa lang po ni seller ng mga nyog. Pero pantayin po yung property. Ano po, wala po ako masabi sa quality ng lupa kasi talaga siya ay pantay. Dangan nga lang po talaga, halos wala na po siyang tanim. Wala na po siyang produkto. Ito po ay TCT title, mana po ng mga anak. Sila po ay mag-extrajudicial. Yun po ang ano namin dito sa area na to. Then ang price po nito is 1.3 million. Sa halagang 1.3 million, ayan, may 8.8 hectares ka na flat land. Kahit wala siya masyadong tanim, kayo na lang po mag-i-improve ng property. Okay na po ito, investment. Ang kagandahan pa po nito dahil yung pong property ay inikutan po talaga ng Barangay Road. Dito po sa lugar na to, dito po sa barangay na to, or kahit dito po sa buong Tagkawayan, talaga pong lahat po ng property ay meron po talaga siyang kalsada. Kahit po yun nga po, kinikwento ko sa inyo na kahit po inner lot, may kalsada po talaga siyang nakapropose.
yung po ay nasa mapa po talaga nila sa assessor. Ang ganda po nung area. Improve lang po ang kailangan nito. Pataniman nyo po ito ng kahit ano, mga fruit bearings. Napakaganda po nito. Sa halagang 1.3 million. Marami na po kayong magagawa dito. Yun nga lang po, ayan. Yung iba, magsasabi na wala nang tanim, wala nang mapapakinabang, wala nang produkto. Para po sa akin, okay lang po na etong property na to ay walang produkto. Kasi, mura na po siya eh. Mura na po siya sa 1.3 million. Kulang-kulang siyam na ektarya. Napakamura po niya. O, di ba? Improve lang po ang kailangan nito. Yung makakabili na lang po ang magi-improve ng property. Pag ito po napatabasan, napakaganda po nito. Flat na flat po talaga siya. Ayan. Ayan, may mga alaga pong manok dito. Ayan po siya. Manghuhuli na lang po tayo para itinola. Joke lang po. Hindi po atin yan. Hindi ko po masyadong maiikot ang 8.8 kasi talaga po siya ay malaki. Ano po? Kaya hanggang dito lang po muna ako sa may bungad na to. Ito lang po yung abot ng aking tanaw. Ayan po siya. Dito naman po sa lugar na to, mga ma'am sir, napakaamo po ng tubig dito. Wala po tayong po problemahin sa source of water dito. Yan. Ayan, kahit dito po sa pinagliringan na to, oh. Flat na flat po yung area. Okay guys, hindi ko na po mapapakita sa inyo yung source of water dito sa area. Pero po ito ay sapa po ang source of water dito. Nasa gitna po mismo ng property. Yun nga po, sabi ko nga sa inyo, napakalaki po ng 8.8 hectares. Kaya hindi ko po na siya maiikot ng husto. Then yung pong sapa ay medyo po maraming marami pong damo dun sa dadaanan ko papunta po dun sa source of water ng property. Ano po? Hanggang dito na lang po muna yung pahapyaw na aking video. Pero masasabi ko po sa inyo, napakaganda po nung area kahit wala po siyang tanim, wala na po siyang mga tanim. Maganda po siya, flat land. Kayo na lang po mag-i-improve nung property. Napakamura po nito sa halagang 1.3 million. Meron na po kayong kulang-kulang siyam na ektarya na flat land. Then, along Barangay Road po siya. Okay po, avail nyo na po ang property na to. Avail nyo na po mga ma'am sir. Murang-mura na po talaga siya. Dito po ito sa Kasispalan, Tagkawayan, Quezon. Ayan, binigay ko na po sa inyo ang pinakang barangay ng property. Mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa Barangay Road. Kanina na pinag-umpisahanan ko ay nasa 10 kilometers po ang layo niya. Then nilakad po namin yung Barangay Road na nakapropose papunta po dito sa property. Nasa 15 minutes ko po siyang nilakad. Hindi na marami po kasing tigil eh. Marami naman po kasing tigil. Pero malapit lang po talaga siya. Then yun, meron po akong dinaanan na ilog. Yung po yung ilog na pinakamalaki po dito sa lugar na to. Dinadayo po talaga sila ng mga naliligo. Then, ang title po nito ay TCT title. Mana po ng magkakapatid. Meron po itong AGS. And, yung pong Barangay Road ay nakapaikot po mismo sa property. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching.